Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Kitang-kita ko sa mga mata ng mga kaklase ko ang galak ng graduation namin nung high school. Halos lahat kasi sa kanila ay kasama ang kanilang mga magulang sa aming paaralan sa araw ng pagtatapos. Masaya ako para sa mga kaklase ko. Pero nababanaag sa aking mga mata ang pangungulila, lalo na sa aking ama. Wala na kasi akong ama. Mag-isa akong pinalaki ng aking nanay. Hindi sinasabi ng aking nanay ang tungkol sa aking tatay. At sa tuwing magtatanong ako dito, ay lagi itong nagagalit. Wag mong matanong-tanong ang walang iyang ama mo na yan. Isa siyang pagkakamali sa buhay ko. Sagot ni nanay nung dating matanong ko to, ilang taon nang nakalipas. Kung kaya't sa tuwing sasapit ang mga okasyon, kagaya ng Pasko at Bagong Taon, hindi ko maiwasan ang magtanong kung asan kaya ang tatay ko. Buhay pa ba? O deads na? Nung minsang natanong ko si nanay dito, ay ito ang sinagot niya. Matagal na tong nilamon ng lupa, sagot ni nanay. Hindi ko tuloy alam kung siya mismo ang nagbaon sa lupa o kung ano ba, dahil galit na galit ito sa tatay ko. Mabait naman ang aking nanay. Ang totoo, bilib na bilib nga ako sa kanya dahil napalaki niya ako ng mag-isa at napagpaaral pa. Pero syempre, sa tulong na rin yun ng iba pa naming kaanak, lalo na si Lola. Minsan nang magtanong ako kay Lola patungkol dito, ayun lang din ang sinabi ni Lola sa akin, na wala na daw akong tatay. At ayon kay Lola, yun din daw ang dahilan kung bakit kami lumipat ng bahay. Dati kasi kaming nasa Bicol nakatira. Pero laking pasalamat ko pa rin na kahit ganun, ay naroroon sila nanay at lola para sa akin. Pero sa kabila nun, ay ramdam ko ang galit ni nanay patungkol kay tatay. Naisip ko na baka may nagawang hindi ka nais-nais ang aking tatay, kaya ganun. Kaya dahil na rin dun, ay naging iwas ako sa mga lalaki. Naging mapili ako. Kung kaya't kahit may mga umaaligid-aligid sa akin, ay hindi ko pinapansin. Pero sa tuwi-tuwi na, ay hindi ko pa rin maiwasan ang hindi mangulila. Lalo na sa mga pagkakataong nagtitipon-tipon ang mga pamilya. Pero anong magagawa ko? Ganun talaga yung kapalaran ko eh. Makalipas ang pagtatapos sa high school, ay naswertihan naman akong nakapasa sa entrance exam. Nakapasok ako sa isang state university dito sa aming probinsya. May mga nanliligaw sa akin nung nasa kolehiyo ako, pero umiiwas ako sa kanila. Parang ayokong maranasan ang naranasan ni nanay, kahit hindi ko pa alam ang kabuuan ng storya nila. Naging pihikan ako. At kahit magpaligaw, ay hindi ko ginawa. Mabuti na rin yun dahil naituon ko ang aking buong atensyon sa pag-aaral. At hindi nagtagal, ay nakapagtapos ako.
Makalipas ang ilang buwan, simula nung nakapagtapos ako sa kolehiyo, ay nakahanap din ako ng trabaho. Doon ko nakilala si Sir Romy. Isa siya sa mga kliyente namin. Maayos siyang manamit at alam mong may sinasabi sa buhay. Pero higit siyang mas matanda sa akin ng 5 taon. Napukaw agad nito ang aking pansin dahil karamihan sa mga nagiging kliyente namin ay madalas makipag-usap ito. Madalas makikipagkwentuhan. Mahilig mambola. Pero si Sir Romy ay kakaiba. Tahimik ito. At mukhang misteryoso. Sa ginagawa naming project, ay siya ang madalas naming kausap. Partikular na ako. Lalo na't habang nagpapagawa ito ng bahay. Nang minsan nag-site visit kami, ay eksaktong umulan ng malakas kung kaya't hindi ko inaasahang mahihirapan ako makauwi. Nagmagandang loob si Sir Romy na isabay ako pa uwi. Nagdadalawang isip pa ako nun. Pero sadyang malayo talaga ang lugar na yun, na kung tutuusin ay liblib talaga. Kung kaya't hindi madali ang bumiyahe. Dahil doon ay nagpaunlak na ako sa kanyang alok upang sumabay sa kanyang sasakyan. Habang bumabiyahe, ay tahimik lamang ito. Para naman hindi nakakailang, ay kinausap ko na lamang sa Sir Romy para magbigay na rin ng mga update sa kanyang pinapagawang bahay. At iba pang detalye na tungkol dito. Sa kaalaman nyo lamang po, ay isa po akong architect. Kung kaya't importante po sa akin ang mga detalyeng yan para sa aking kliyente. Sa pagtatanong-tanong ko, ay dun ko pa lamang nalaman na wala pa palang asawa si Sir Romy. Pero habang nag-uusap kami, ay kung ano lang ang tanong ko, ay siya lang din ang sagot nito. Hindi ito masyadong makwento. Kaiba sa mga iba naming kliyenteng lalaki. Nang iba pa, inag-aaya pang makipag-date. Ang pakikigsabay ko dun kay Sir Romy ay naulit nang naulit pa. At sa mga sunod na pagsabay ko sa kanyang kotse, ay unti-unti na rin itong nagkukwento. Napag-alaman ko rin na parehas pala kami ng probinsya. Bicolano din siya. Maayos siyang kausap. Mabait. Disente. Matino. Hanggang sa natapos na ang kanyang bahay. Makalipas ang 1 linggo, ay pauwi na ako galing office. Medyo mahirap sumakay nun dahil sa rush hour. Natapat pa na Biyernes. Magdadalawang oras na akong nag-aantay ng masasakyan nang biglang may humintong kotse sa aking harapan. Pagkababa ng salamin ng bintana nito, ay tinawag ang pangalan ko. Andrea! Andrea! Liga na! Sakay ka na! Tawag nito. Pagkatingin ko ay si Sir Romy pala. At dahil kanina pa ako nakatayo dun, ay pumayag na rin akong makisabay sa kanya. Naihatid naman ako ni Sir Romy sa aming inuupahang bahay ng maayos. Makailang beses din nangyari yun. Sa pakiwari ko, ay may 2 linggong sunod-sunod na nangyayari yun, na parang ako nang nahihiya. Hanggang sa isang araw, ay wala akong pasok nun. Nang biglang kinatok ni nanay ang aking kwarto. May tao daw sa labas. Kung kaya't nagulat ako. Sino yun, Nay? Tanong ko. Aba, ewan. Nakakotse.
Sagot ni nanay. Kaya agad akong napasilip sa labas nang walang ayos-ayos. Pagkabukas ko ng pinto, ay bigla akong nakita si Sir Romy. At may dala-dala itong bulaklak. Pakiramdam ko ay mahihimatay ako ng puntong yun. Hindi ko alam ang gagawin. Pero sa isang banda, ay hindi ko maitatanggi na natuwa ako sa pagbisita niya. Nung araw na yun ay umakyat ng ligaw sa akin si Sir Romy. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang isasagot ko. Pero hindi din siya nagtagal. At wala pang isang oras ay umalis din. Nanligaw sa akin si Sir Romy. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay tinanggap ko ang kanyang panliligaw. Nako! Kilalanin mo muna yung lalaki niyan, ha? Hindi porket di kotse at mukhang mayaman matino na. Kilalanin mo muna. Baka kagaya ng tatay mo. Pagpapaalala pa ni nanay. At yun nga ang ginawa ko. Araw-araw ay hinahatid ako ni Sir Romy. Pero minsan, ako na rin ang tumatanggi dahil nahihiya ako. Pero siya na mismo ang nagpupumilit. Minsan, ay nag-half day ako sa trabaho. Dahil may mga aasikasuhin pa akong ibang bagay. Nagpaalam na ako dun sa boss ko, kay Ma'am Claire. Pagkalabas ko ng opisina para sumakay na pauwi, nagulat na lamang ako nung biglang sumulpot yung sasakyan ni Sir Romy. Kaya nagtaka ako. Halika na, hatid na kita. Baka mapano ko pa dyan sa labas Kung kaya't sumakay na rin ako. Pero takang-taka ako kung paano niya nalaman. Paano pala nalamang nag-half day ako? Tanong ko. Pupuntahan sana kita ngayong tanghali. Kasi napadaan ako dito Tiyempo naman at nakita kitang palabas. Akala ko kasi pupunta ka sa site Sagot naman nito. Sa kabila ng pagtataka kong yun, ay natuwa ako. Napakiramdam ko ay parang nababasa niya ang iniisip ko. At ang pangyayaring yun ay hindi lang isang beses nangyari. Naulit din yun. Na parang nalalaman niya kung nasan ako. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero hindi ko naman yung pinapahalata sa kanya. Sa tuwing hinahatid niya ako, ay kinakausap ko siya. Nagtakatanong ako ng mga bagay-bagay. Pamamaraan ko para makilala ko siya. Sa pag-uusap namin, ay sabi niya, may negosyo daw siya. Family business daw nila yun sa Quezon. Naikwento ko yun sa aking nanay. Kilalanin mo ang tao niyan. Tanungin mo kung anong negosyo yun. Kailangan makilala mo siya ng gusto. Sagot pa ni nanay at sinigundahan pa ni Lola. Hindi mo nakakaya yun, Nay. Hindi pa naman kami magjowa Pero kung ano-ano na tatanungin ko. Tanong ko. Natural. Kailangan mo malaman yun. Dun din naman ang punta nyo Paano kung illegal yung negosyo niyan? Sino ngayon ang nalintikan? Saka para malaman mo kung sakaling maging asawa mo, para malaman mo kung kaya kang buhayin yan. Hindi kagaya ng tatay mong talipandas. Sagot pa ni nanay. Hindi na ako nagtanong pa. Dahil napunta na naman ang usapan sa tatay kong talipandas daw ayon kay nanay. Sumunod na araw
Habang pauwi kami ni Sir Romy, ay iniisip ko kung paano ko siya tatanungin tungkol sa negosyo niyang yun. Nag-iisip ako ng paraan na hindi siya ma-offend. Ang tahimik mo ata ngayon na. May problema ba? Tanong ni Sir Romy. Wala naman. Naisip ko lang kasi, di ba palagi mo akong hinahatid pa uwi? Di ba malaki yung gastos mo sa gas? Saka abala yun sa'yo. Tanong ko. Wala yun. Sagot naman nito. Hindi ba nakaka-apekto yan sa business mo? Tanong ko. Hindi naman. Sagot naman nito. Medyo nag-aalangan pa ako ng mga puntong yun. Pero, naisip ko na. Bahala na. Ano bang business mo? Tanong ko na may halong kaba. Pero iniisip ko na, kailangan ko talagang malaman. Hindi sumagot si Sir Romy at nakatingin lang sa kalsada habang nagmamaneho. Ilang sandali pa ay tumingin ito sa akin. Malalaman mo rin, sabay ngiti na ito. Kaya dahil dun, ay hindi na muna ako nagtanong pa patungkol dun. Sa isip-isip ko ay malalaman ko rin naman yan. Pero sana lang talaga ay hindi ito illegal. Pero sa napapansin ko sa kanya, so far maayos naman siya. Mabait siya sa akin, sa aking nanay, pati kay Lola. Isang umaga, linggo yun, ay nagulat ako nang maagang pumunta si Sir Romy sa aming bahay. Tara, bihis ka. May pupuntahan tayo. Bungad nito. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Huwag kang mag-alala. Babalik din tayo bago pa gumabi. Pupuntahan lang tayo. Sagot naman nito. Baka kung saan na yan, ha? Sagot ko pa. Ngumiti lamang ito habang umiiling-iling. Pero nagbihis na rin ako. Bumiyahe kami patungong Quezon. Pumunta kami sa bahay nila dun. Pagkarating namin dun, ay ipinakita niya ang isang niyugan. Di ba, tinatanong mo ako kung ano yung family business namin? Ito yun. Sagot niya ito. Pagdating ko ron, ay kita ko ang kanilang malawak na niyugan. Meron pa tong bahay. Ngunit yung bahay nila doon ay may kalumaan na. Parang mga sinaunang bahay na may second floor. Natuwa ako nung makita yun. Ngunit napansin ko na may isang kwarto doon sa kanilang bahay na merong naglalaki ang banga. Sinilip ko yun dahil bahagyang nakabukas ang tabing nito. Dahil dun ibahagya akong lumapit patungo dun sa kinaroroonan ng mga banga. Ang lalaki talaga ng banga. Parang masyadong malaki kaysa sa ordinaryong banga. Nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Tara, doon tayo sa labas. Mainit dito eh. Tawag sa akin ni Sir Romy. Kung kaya't sumunod na ako. May mga ikinakwento pa siya sa akin. Pero hindi ko na ganong nabibigyan ng atensyon yun. Dahil hindi maalis ang isipan ko sa mga banga na yun. Hindi ko alam bakit. Pero iba ang pakiramdam ko sa mga banga na yun. Parang kakaiba. Pagka-uwi ko, ay natanong ako ni nanay kung saan kami galing. May pinuntahan kami sa Quezon, Nay. Andun kasi yung family business nila. Sagot ko.
Pero Nay, may nakita ako dun. Ang lalaking mga banga. Kwento ko pa. Pagkadinig ni Nanay ng mga malalaking banga, ay bigla itong napatigil sa pagluluto. Ano ka mo? Banga? Gaano kalaki? Tanong ni Nanay. Malaki. Parang kasyang tao sa loob nun. Ganun siya kalaki. At medyo pahaba. Sagot ko pa. Pagkadinig nun ay napatingin si Nanay sa akin. Natanong mo ba kung para saan yan? Tanong pa ni Nanay. Hindi na eh. Pero nung titingnan ko sana yung kwarto na may lamang mga banga, kagad niya na akong tinawag palabas. Sagot ko pa. Di bala, may naikwento kayo sa akin dati na yung parang nilalang na nakatira sa banga na malalaking banga. Yun nga yung naisip ko nun eh. Ano nga bang tawag dun? Yung sabi nyo na alaga ng aswang? Yung mukhang aso? Tanong ko pa kay Lola. Sumagot si Lola. Segben ang tawag doon. Nauutusan nila yon ng kahit ano. Kaya nitong pumatay at kumain ng tao. Ayon sa utos ng nagmamay-ari nito. Pati kumuha ng pera. Nagagawa daw nito. Sabi pa ni Lola. Nang biglang sumagot si Nanay at kaagad pinutol ang sinasabi ni Lola. Nay, huwag niyo nang banggitin yan. Ikaw, Andrea, kilalanin mong maigi ang lalaki niyan, ha? Kilatisin mong maigi. Mahirap na. Sambit pa ni Nanay. At seryoso ang pagkakabanggit niyang yun. Doon ako napaisip bigla na kung minsan ay bigla na lamang sumusulpot si Sir Romy. Na parang nalalaman niya kung nasaan ako. Doon ako napaisip bigla na kung minsan ay bigla na lamang sumusulpot si Sir Romy. Na parang nalalaman niya kung nasaan ako. Isang araw ay napa-overtime ako dahil sa daming ginagawa sa office. At hindi ko na namalayan, nagginabi na ako. Pagkatingin ko ay 7:00 na ng gabi at hindi pa tapos ang aking ginagawa. Naisip ko agad si Sir Romy dahil baka nag-aantay yun. Nung time na yun, uso pa yung tinatawag na beeper. Wala pang cellphone nun. Para itong maliit na device na nagre-receive ng mga text message at pwede ka lang mag-message dito sa pamamagitan ng landline. Nag-message ako sa kanya, sa kanyang beeper. Na wag na niya muna akong sunduin dahil gagabihin ako. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Dahil ang dami pang kailangang tapusin. Umabot ng 10:00 bago ko natapos ang mga ginagawa ko. Paglabas ko, ay kaagad na akong naghanap ng masasakyan para diretso na ako makauwi. Sa lugar namin, ay kailangan pang pumasok pa sa looban. At dahil gabi na, ay wala na ring tricycle pa. Madilim pa naman ang papasok sa amin. Kaya wala akong choice kung di maglakad. Hindi pa ganun karami ang taong nakatira nun sa lugar namin. Naglalakad ako nun. Nang mapansin kong may sumusunod sa akin sa likuran. Napalingon ako. Paglingon ko, wala namang tao.
Nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad. Nang makarinig muli ako na parang may sumusunod talaga sa akin. Kaya lumingon muli ako. Pagtingin ko, ay mahabang kalsada lamang ang nakikita ko sa aking likuran. Walang tao, maliban lamang sa akin. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero sa pagkakataong ito, ay binilisan ko na ang aking lakad. Ilang sandali pa, ay nakarinig ako ng yabag sa likuran. At mabilis din ang paghakbang neto na parang sinasabayan ang mabilis kong lakad. Kinabahan na ako. Lalo ko pang binilisan ng aking paglalakad na parang tumatakbo na ako. At tila tumatakbo na rin ang nasa aking likuran. Kakaibang takot na ang nararamdaman ko nun. Nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Bigay mo sa akin yan. Ang gamit mo, i-wallet mo. Hindi ka sasaktan. Bigay mo na. Dahil doon ay napahinto na ako. Nanginginig na ako sa takot. Dahan-dahan akong napatalikod. At pagkatingin ko, ay isang lalaki na may hawak na patalim. Hindi ko maaninagan ang kanyang mukha dahil na rin sa dilim ng lugar. Pero naaaninagan ko ang patalim na nakatutok sa akin. Mga 10 metro ang agwat mula sa kanya. Mga 10 metro ang agwat ko mula sa kanya. Hindi ko na lamang gagawin. At sa sobrang taranta ko, ay naiiyak na ako. Nanginginig habang kinukuha ang wallet sa aking bag. Nang bigla na lamang napasigaw yung lalaki na parang nasaktan ito, pero paimpit lang ang sigaw nito. At maya-maya pa, biglang nagkikisay at bagyang umangat ito sa lupa. At biglang sumambulat ang dugo nito na parang may nawakwak sa kanyang leeg. At bigla na lamang itong naglaho sa dilim. Nagsisisigaw ako sa takot. Hindi ko na alam ang nangyayari. Parang biglang may humablot sa lalaki na mula sa dilim. Nagsisisigaw ako at nagtatatakbo. At dahil sa pagsisigaw ko, tila may nakarinig sa akin. At humahangos itong tumakbo. At bigla akong inalalayan nito. Pagkatingin ko, ay si Sir Romy yun. Panay ang tanong nito sa akin. Pero ako'y tila nawala sa katinoan ng tagpong yun. Kagad akong inalalayan ni Sir Romy at naglakad na kami pauwi. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ko habang papauwi kami. Buti na lamang talaga at andito si Sir Romy. Nang bigla kong maisipan na, paanong napunta rito si Sir Romy? Paano nalaman niya na pauwi na ako ng ganong oras? Paano siyang tumulong sa akin bigla? Napatingin ako bigla kay Sir Romy habang nanlalaki ang mga mata. Takot na takot ako. Bakit? Anong problema, Andrea? Tanong nito sa akin. Hindi ako makapagsalita ng maigi. Nang maya-maya pa, ay humahangos na rin sa pagtakbo si nanay patungo sa akin. Tila narinig din nila ang pagsigaw ko. Nasa labas na kami ng aming gate nang salubungin ako nila nanay. Habang hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Nang medyo mahimasmasan ako,
ay ikinuwento ko ang aking nasaksihan. Ang tangkang pag-hold up sa akin. Ang pagkisay ng lalaking yun. At pagsambulat ng dugo ng lalaki habang umaangat sa ere na parang may bumuhat dito na malakas na puwersa. At pagkatapos nun ay bigla itong naglaho na parang may humablot dito mula sa dilim. Lahat yun ay ikinuwento ko kina nanay. Napaakap sa akin ng mahigpit si nanay. At biglang napabulong. Sigbin. Napatingin ako kay nanay. At kitang-kita ako ang takot sa mga mata nito. Napatingin naman ako kay Sir Romy pagkatapos nun. Nasa puntong yun. Sobrang kalmado lang. Bigla akong niyapos ni nanay at ipinuwesto ako sa kanyang likuran na para akong tinatakpan. Nakatingin lang si nanay kay Sir Romy. At si Lola naman ay nakaakap ng mahigpit sa akin. Ilang sandali pa, biglang nagsalita si nanay. Lumabas ka! Humarap ka sa amin! Sambit ni nanay habang nasa kanyang harapan si Sir Romy. Nang maya-maya pa, biglang may lumabas mula sa likurang banda ni Sir Romy. Hubog ito ng isang tao na naglalakad mula sa dilim. Bigla akong nilukuban ng kakaibang kilabot. Isang lalaki ang biglang lumabas mula sa dilim. At sa tansya ko, ay halos kasing idaran yun ni nanay. Kamusta ka na, Marisa? Bungad nito at labis kong ikinagulat dahil kilala nito si nanay. Magandang gabi po, Nay. Sambit pa nito habang nakatingin naman kay Lola. Hindi nagsasalita si nanay at si Lola. Ngunit nakatingin lang ito sa lalaki. Tumingin ang lalaki sa akin. Anak, kamusta ka na? Sambit pa nung lalaki. Pasensya ka na. Pero huwag kang mag-aalala. Lagi akong nakabantay sa'yo. Sa puntong yun ang takot na nararamdaman ko ay napalitan ng kakaibang damdamin. Na parang napalokso na lamang ako at napaakap sa lalaki na yun. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Napaakap ako sa aking tatay. Nung gabing yun ay dun ko pa lamang nalaman ang katauhan ng aking ama. Isa siyang sigbinan. Hindi ko alam kung may lahi siyang aswang o ano paman. Pero sapat na yun na malaman ang katauhan ng aking tatay. Hindi man siya pangkaraniwang nilalang. Pero alam ko na utang ko ang buhay ko sa kanya. Nung gabi na yun, ay pakiramdam ko ay nakumpleto ang pagkatao ko. Sa ngayon, ay naririto ako sa Quezon at inaasikaso ang negosyo naming mag-asawa. Katuwang ako ni Romy sa pagpapalago ng negosyo namin. Pero sa tuwi-tuwi na, ay nararamdaman ko pa din ang presensya ni tatay na nakabantay palagi sa amin. Kasama ang kanyang sigbin. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero
nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sa lahat po ng ating mga listeners. Mga silent listeners po natin. Mga OFW listeners po natin mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. At sa mga nagbahagi po ng ating kwento, maraming salamat po. Kasama na rin po ang mga manunulat na tumutulong po sa ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Mapati, Palayan City, kay Boss Sunny, Marilu, Manuel, Nognog, Maria, Tisha, Manuel Jr., Sixia. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Saturnino Matading. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Lucky Kids Game Farm from Feeder Road 1, Northgate, Santo Tomas, Davao. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapid, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlog siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron, and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po.
Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Uni Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May type po kayo, bisita lang sa channel. Uni Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Raisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Reyna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang pa like mo at pati na dito sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.